Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So, alam naman natin na sa Lunes, June 2 ay magre-resume na uli ang 19th Congress ng Senado at alam naman nating lahat na ang unang i-address ng 19th Congress ng Senado ay ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pero may mga eksperto at may ilan din mga senador, namely Senator Tito Soto, ang nagdududa kung ika nga tatapos ba to sa 20th Congress na kung saan papasok na po yung mga bagong nanalong senador. At siyempre, mag-iiba ang composition ngayon ng Senado. Pero may mga eksperto rin, may mga abogado, may mga politiko rin na nagsasabi na dapat ay tuloy itong gagawing pagdinig sa kaso ni Vice President Sara Duterte. So, ano ba ang palagay ng mga Pilipino dito sa hindi natin masasabing maliit na problema, medyo may kalakihang problema to dahil sa mata ng maraming kritiko ay ito ang magiging decisive proceeding nga ba ang tamang termino? Ang pinaka-decisive factor kung saan isang napipintong kandidato sa 2028 national election ang maaaring ma-impeach at kung magkaganon ay hindi na po siya maaaring ika nga kumandidato sa 2028 national election. Alam naman po natin lahat na sinabi ni Vice President Sara Duterte sa ilan niyang mga interviews na seryoso niyang pinag-iisipan ang pagkandidato sa 2028 national election. At syempre, may mga hindi rin sumasang-ayon o may mga ayaw ding mga tao, malalaking tao, na matuloy itong kanyang pagkandidat. Parang ano lang ito, parang discarding binay lang ito na kung saan maagang naghayag si former Vice President Jejo Marbinay ng pagkandidato sa pagkapangulo. At syempre, pag maaga ka nga ng mga nagdeklara ng kandidatura, pagpaplanuhan ka kaagad ng iyong mga makakalaban at ang mga taong oppose sa'yo. So, kaya ko sinabi nga decisive factor itong impeachment na to dahil halos masasabi natin, di naman 100% na dito nakasalalay kung makakatakbo ba sa 2028 national election si VP Sara. Dahil nga may question dito, lalong-lalo na nung mapanood ko yung interview ni incoming Senator Tito Soto na may balakid sa House Rules ng Senado patungkol dito sa impeachment case ni VP Sara dahil from 19th Congress papunta sa 20th Congress, magkakaroon ng problema dahil syempre, parang pagdating ng 20th Congress na papasok sa July 1, ay back to zero na dapat ang Senado at ang mga kaso na katulad ng ganito ay kumbaga parang mababaliwala na. So may mga personality, mga matataas na tao, ang nais na matapos o maituloy sa 20th Congress yung gagawing pagdinig ng Senado
dito sa impeachment ni BP Sara. So 19 to 20. So yun ang nagiging problema. Kaya pinagdidibatihan ngayon kung dapat ba na matuloy. Well, ang masasabi ko diyan, siyempre, hindi tayo legal na o hindi tayo eksperto sa mga ganyan, legal. Ang masasabi lang natin ay yung ika nga layman's term lang. Yung kagustuhan ng tao. Bagamat sinabi ni BP Sara na nais niyang ipagtanggol ang kanyang karangalan, makibangon. Pero, pag pinag-usapan na yung aspetong legal, doon na nagkakaproblema. Which is parang lalapas na namang sarswela. Hindi ba? Kaya siguro malakas ang loob ni BP Sara na matuloy yung kanyang impeachment ngayong 19th Congress dahil syempre abogada si BP Sara, alam niya na may posibilidad na hindi natinggin sa 20th Congress yung kanyang kaso at alam naman po natin, naririnig na rin po natin sa mga balita, lalong-lalo na sa ganyang mga impeachment case, na kapag ka ikaw ay nag-file ng isang impeachment case at nabigo o ano man na naging problema, hindi natuloy, nabigo, ay mag-aantay ka pa uli ng isang taon bago ka makapag-file uli ng panibagong impeachment case. Ganun po ang pagkakaintindi natin diyan sa mga ganyang proceedings na yan. So, kaya siguro malakas nga ang loob ni BP Sara dahil may posibilidad na pagdating ng 20th Congress ay mabaliwala na itong gagawing pagdinig ng 19th Congress sa Senado. Dahil syempre, yung 12, mapapalitan na ng mga bagong senador, yung mananalo, itong midterm election. So, para sa akin, sa pananaw ng masa, marami rin tayong nakakahaludilo, sawa na sa ganyan. Sawa na sa ganyan na impeachment dahil alam naman natin na nagiging sarswela na lamang ang impeachment court. Ang Senado, pagdating sa ganyan, kanya-kanyang pasikatan. Pero ang dulo niyan, nagiging malabo pa rin sa mga tao, mga pangkaraniwang tao katulad natin. Dahil syempre, hindi natin nababatin kung talaga may katotohanan yung mga inaaksa sa isang tao. Masasabi natin doon kay Chief Justice sa Corona, lately na lang natin nalaman na maraming sablay din pala doon sa impeachment case ni former Chief Justice sa Corona. Doon kay Erap, hindi ba? Kung matatandaan ninyo, nung na-impeach siya, yung pinabubuksang envelope, tinatanggihan ng depensa, ipinagpipilitan ng prosecution. Pero nung matapos na yon, nagkaroon ng maliit na people power, napatalsik si dating Pangulong Joseph Estrada at nung balikan yung pinagtatalo ng envelope, wala naman palang laman. So lumalabas na parang naglulukuhan lang. Naglulukuhan lang. Itong mga politiko na to at ang nakakalungkot nito, tayo ang niluluko. Ginagamit tayo, ginagamit yung kapangyarihan natin para suportahan sila. Itong mga nagsusuog o nagsususob ng mga impeachment case katulad nito. So, sa tingin ko ngayon na hindi na i-epekto yan. Alam na alam ni BP Sara yan na hindi na i-epekto yan. At magkakaroon ng sa pananaw ko, magkakaroon ng political crisis yan kapag halimbawa na ay hindi nasunod yung yung sinabi ni Senator Tito Soto na hindi na pwedeng ituloy pero itutuloy pa rin sa 20th Congress, magkakaroon tayo ng political crisis niyan dahil syempre ang lalabas nito makikita ngayon ng mga tao kung sino yung talagang amak na ma-impeach si BP Sara
At the same time, umaasa ang administrasyon o yung mga taong nagsulong nitong impeachment case na 'to, na makakuha sila ng suporta mula sa senador. Pero sa aking pananaw at, well, nakita na rin mga ng mga eksperto, ng mga political analysts na pagdating sa bilangan, lalo na't kung sabihin na natin, ipagpalagay na natin tumawid sa 20th Congress. Sige, tanggapin na natin. Tumawid sa 20th Congress yung kaso o yung impeachment ni BP Sara. Lamang ang numero ni BP Sara dahil halos kung titingnan ninyo ang maiiwan na 12, mas marami ang nakapanig kay sa mga Duterte at dito sa mga bagong nanalo, syempre, naninimbang yan. Kapwa, itong mga maiiwan at itong mga bagong papasok ay naninimbang kung ika nga saan sila makikinabang o kung saan sila ika nga saan sila dapat ika nga pumaling sa ngalan ng kanilang political career. Siyempre, iisipin din ng mga senador yung kanilang political career. Oras na ang pinili nila ay ika nga kumampi sa administrasyon na sa kasalukuyan, medyo hindi maganda ang tayo. Nanganganib na makainisan sila ng publiko at magaya sila doon sa mga malalakas na kandidato ng nakaraang midterm election na natalo. So, political survival, ika nga. So, pang sarili. In the sense na yung talaga yung sarili mo lang, wala kang pakialam sa ibang tao, yung sayo. At yung sayo ay, pag sinabing political survival, hindi ba parang makasarili na yon? Hindi na maganda yon. Lalo na kung halimbawa na kung lalabang ka ng ika nga itataguyod mo ang katarungan, ang tama, ang totoo, baka manganib ang iyong political career. So, pagdating sa numero, masasabi ko lamang si BP Sara. Kaya siguro malakas ang loob ni BP Sara na ika nga matuloy itong impeachment nito. Sa atin naman, syempre nais din natin matuloy yan para makita talaga natin kung guilty ba o hindi si BP Sara. Pero syempre, alam naman natin na sarswela lang ang impeachment. Kumbaga, additional entertainment lang sa ating mga Pilipino yan. Wala talagang mainam na makukuha dyan dahil maraming trabaho ang maaantala. Lalo na sa mababang kapulungan, ang Kongreso, at ang mataas na kapulungan, ang Senado. Maraming mga batas na dapat na asikasuhin o maraming dapat na trabaho na ang makikinabang ay ang mga Pilipino, ang ating mga kababayan, tayo, ang maaantala dahil syempre matagal na panahon ang kakainin nitong impeachment na to. At alam naman natin, sasabi-sabi ko lang, na maraming mga politiko, yung mga senador na magpapataasan ng ihe. Ika nga, ipipicture nila yung kanilang sarili. Ang estimated na itinatagal ng isang impeachment ay sa pinakamaigsi daw ay 3. Ang pinaka-average ay 6. So, 6 na buwan na maaantala ang serbisyo ng mga senador at kongresista para lamang mapagtuunan ng pansin itong impeachment case ni BP Sara. Dahil siyempre, isang potential na presidential candidate ang kanilang uusigin, ang kanilang lilitisin. So, medyo mabigat. At diyan na rin pumapasok yung sinasabi ko na political survival at political interest, hindi ba? So, magiging hati na naman ng mga Pilipino
Hindi pa tayo ika nga nakaka-move on dito sa midterm election na kung saan marami ang nagkawatak-watak dahil sa pagpili ng kanilang mga kandidato. Eto na naman tayo, mamimili na naman tayo sa pagitan ng administrasyon at ng mga Duterte. So, anong inap ang makukuha natin? Wala. Wala tayong makukuhang inap yan. Pero, syempre, nais din natin na malaman kung totoo yan. So, parang medyo magulo. Hindi ba? Parang magulo. Kung magiging tapat sana, hindi ba, yung impeachment court sa gagawin nilang paglilitis kay VP Sara, maganda ang kalalabasan. Pero alam naman natin ilang impeachment na ang ating nasaksihan. Puro sa wala din napupunta. Hindi ba? Meron ba kayong nakita o nabalitaan man lang na na-impeach na nakulong sa bilibid? Wala naman, di ba? Si former President Joseph Estrada na house arrest. Yun lang. Yun lang ang inabot niya. Hindi ko alam kung may pera siyang sinole. Sabi, namurapot siya. Hindi natin alam. Pero yung mga taong involved doon, ang mga taong nakinabang ngayon, hindi ba yan? Sila Chavit Singson. Dati tatago-tago yan. Ngayon, isa na sa pinakamayamang Pilipino sa Pilipinas. Hindi ba? Bilyon ang salapi. Kalat ang impluwensya. Mga taong nag-akusa kay former President Joseph Estrada. So, itong impeachment na to, para sa sarili kong opinion, lumalabas lang na binobola tayo. Kaya yung mga influencers sa YouTube na pinanonood ninyo, tingnan nyo kung kanino ang kanilang pane, kung saan sila papane. Dito ba sa pro administration o pro Duterte sila? Tayo, wala tayong pakialam dyan. Di ba? Wala tayong pakialam dyan kahit sino sa kanila. Wala tayong kakampihan sa kanila. Ang sa atin lamang, sinasabi natin yung ating nakikita na ang impeachment trials na katulad nito, una, maantala ng malaki ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga Pilipino. Ikalawa, magkakaroon na naman ng dibisyon sa pagitan ng mga Pilipino. Ikatlo, yung kinakatakot ko, baka magkaroon pa ng sakitan. Nakakita na tayo niyan, di ba? Sakitan. Iwasan na natin yun. Kung ano yung batas, yun na sundin natin. Kung kinakailangan medyo, alam niyo na, kung kinakailangan itagos sa 28th Congress, itagos niyo. Sa akin, itagos niyo. Huwag niyo nang pigilan, itagos niyo. At tuntunin talaga natin yung katotohanan. Hindi ang Senado, hindi ang Kongreso ang magdidesisyon sa bagay na yan. Maaring sa batas sila. Pero sa bandang dulo, ang magdidesisyon yan, tayong mga Pilipino. Bakit ka mo? Ibibigay ko ng halimbawa, sa mabilis lang, mga Marcoses. Napaalis sila sa poder ng kapangyarihan dahil sa people power. Pero bakit ngayon isang Marcos ang presidente? Dahil ginusto ng mga tao. Di ba? Hindi nasunod ang batas. Sa batas, ang mga kagaya ng mga Marcoses ay hindi na dapat kumawak ng kahit na anong posisyon sa gobyerno. Pero bakit presidente natin Marcos? Dahil ginusto ng mga tao. Hindi ba? Ang batas sa kahit na anong bansa sa buong mundo, isa lamang ang pwedeng bumali. Ang pinagsama-samang tinig at kagustuhan ng kanilang mamamayan. Tayo yun.
Walang hari, walang presidente na kahit na anong bansa ang pwedeng magtagal sa isang posisyon o sa kanyang posisyon kapag hindi ibinigay ng tao, pwede siyang paalisin. Tamo yung mga pinuno ng ibang bansa na umaabot ng 20, 30 taon. Anong klaseng bansa sila? Ginagamitan nila ng kamay na bakal. Kamay na bakal na mali. Pinapatay nila yung kanilang mga kalaban sa politika. Pinatatahimik nila. Hindi lang natin alam kung paano. Yung mga taong tumutuligsa sa kanila. Pero dito sa atin sa Pilipinas, hindi naman ganun. Malaya tayo magpagpapahayag. Bagamat may mga lukong-lukong mga kongresista at mga senador na gumagawa ng batas para mapigilan ang mga katulad natin na nais lamang magpahayag ng kanyang saloobin patungkol sa politika. Hindi man tayo kasing dunong nila, hindi man tayo kasing edukado nila, kasing impluwensya nila, pero pakatandaan po natin na ang bawat Pilipino ay may karapatang magpahayag ng kanyang opinyon. Tama man o mali, laban man o ayon sa kanila. Dahil diyan ang isang malayang bansa. Diba? At ipapaalala ko rin po sa inyo mga kamo. Paka-obserbahan ninyo yung mga influencers na pumapanig sa mga politiko. Ang nais lamang po nila ay kumita. Kapag ka ang amo nila ay wala na, patay na sila. Hahanap na naman sila ng politikong kanilang sisipsipan. Hindi ba? Marami tayong nakitang ganyang mga social media influencers. Mas mainam na panoorin nyo at suportahan nyo yung mga taong walang kinakanta. At dapat nga sana itong video na to ay dalawang parte. Pero ginuto ko muna dito kay BP Sara dahil syempre, kung di ako nagkakamali, kung di sa Lunes, June 2, ay mag-uumpisa na ang huling termino ng 12 senador na papalitan sa July. So, inuna ko na to. Pero ang isa ko pang dapat na kukomentuhan ay itong ang pagkakabalik kay dating congressman na Arnie Teves. So, meron akong nasa isip pero gusto ko muna siguruhin. Maaring sa Lunes o Martes gumawa ako ng video at siyempre sa inyo. Pero pagdating dito kay PP Sara at sa kanyang impeachment case, para sa akin dapat matapos to, hindi mapigilan. Ano man ang maging desisyon. Basta sa pananaw ko, sa pananaw ng maraming tao, naging patas ang paglilitis. Hindi na pwedeng ikatwirang walang involved na politika dito. Puro politika lahat yan. Huwag tayo magpapakauto. Ika nga, walang masama sa magtanong. Pagaguman o basta't nagtatanong kayo, hindi tayo manluluko ng mga politiko. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagtatanong, session na kayo sa ingay, at poor lang tayo. Wala tayong mamahaling equipment, cellphone lang, at saka isang isang audio jack lang ang ating gamit. Kaya medyo wala tayong studio. Sensya na. Pero syempre, kahit hindi naman tayo katalinuhan, binibigay natin yung ating opinion dahil syempre, marami din naman tayong kamukha rin ng opinion na hindi tayo involved sa politika eh. Pero syempre, kinakailangan natin magmatcha. At ang mga kagaya nitong impeachment case na to, may kinalaman to sa atin. Malaki ang magiging epekto nito sa atin dahil nasisiguro ko na maaantala ng malaki ang trabaho ng Senado at ng Kongreso. Maging tayo, syempre, tututok tayo dito sa impeachment na to eh. So, obserbahan natin. Tingnan natin kung kaya nating
tingnan yung mga pagiging argumento kung may katotohanan ba o wala. At siyempre, kukomentuhan po natin yan sa abot ng ating kakatiting na dulo at sa katiting nating kakayahan. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.